Si Liza, parang makina na lang siya na laging nasa itaas. Mas babae ka pa sa kanya, Monique. Mas nararamdaman ko ang buhay sa piling mo kaysa sa asawa kong laging pagod at wala namang oras para sa akin. Ang mga salitang iyon, na parang mga piraso ng bubog, ay bumaon ng malalim sa pandinig ni Liza. Nakatayo siya sa loob ng masikip na gali ng eroplano. 11,000 talampakan ang taas mula sa lupa. Sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang kanyang cellphone na aksidenteng sumagot sa isang video call mula sa kanilang smart home system sa Maynila. Ang screen ay madilim, ngunit ang boses ni Alan, ang asawang 10 taon niyang minahal, ay malinaw na malinaw, kasama ang mahinang halakhak ng isang babaeng kilala niya ang boses. Si Monique, ang bunsong flight attendant na tinuring niyang kapatid at binuo ang karera sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Sa kabilang kamay ni Liza ay isang maliit na asul na kahon. Sa loob nito ay isang mamahaling relos na ginto na pinag-ipunan niya sa loob ng 6 na buwang paglilipad ng walang pahinga. Iyon sana ang sorpresa niya para sa kanilang ika-10 anibersaryo paglapag ng eroplano. Ngunit ang bawat patak ng kanyang pawis at bawat oras ng kanyang pagtitiis sa malalayong bansa ay tila naging abo sa isang sandali. Ang lamig ng air conditioning sa loob ng cabin ay nanunuot sa kanyang uniforme, ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay, tuyot at mahapdi. Sinubukan niyang huminga, ngunit ang bawat hininga ay tila may kasamang lason. Ang kanyang mga binti, na sanay sa mahahabang oras ng pagtayo, ay biglang naging parang jelly. Tila anumang oras ay bibigay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Tumingin siya sa maliit na salamin sa gali. Nakita niya ang isang babaeng maayos ang pagkakapusod ng buhok, perpekto ang pagkakalagay ng pulang lipstick, at matikas ang tindig sa kanyang asul na uniforme. Ngunit sa likod ng maskarang iyon, nakita niya ang isang pusong unti-unting nagkakalasog-lasog. Ang mga mata niyang dati ay puno ng pangarap para sa kanilang kinabukasan ni Alan ay ngayon ay puno ng isang malalim at madilim na kawalan. Isang mahinang tunog ng pagbagsak ang narinig sa sahig ng gali nang mabitawan niya ang asul na kahon. Hindi na niya nakuha pang pulutin iyon. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon lamang sa boses ni Monique sa kabilang linya na may kasamang panunokso. Hayaan mo na siya, Alan. Pagod lang yun sa trabaho. Isipin mo na lang, mas malaki ang kikitain niya sa flight na ito. Mas marami tayong panggastos sa bakasyon natin sa Paris, sabi ni Monique na may halong tawa. Ang bawat salita ay parang isang linta na sumisip-sip sa natitirang lakas ni Liza. Ang pagtataksil ay hindi lamang isang saksak sa likod. Ito ay isang dahan-dahang pagpunit sa kanyang kaluluwa habang siya ay pilit na nagsisilbi sa mga taong hindi man lang alam ang kanyang pangalan. Sa labas ng bintana ng eroplano, ang kadiliman ng gabi ay tila walang katapusan. Tulad ng dilim na ngayon ay bumabalot sa kanyang buhay. Napahawak siya sa gilid ng metal table para hindi tuluyang matumba. Ang kanyang mga daliri ay namuti sa higpit ng pagkakahawak. Sa gitna ng katahimikan ng gali, tanging ang mahinang ugong ng makina ng eroplano ang maririnig. Ngunit sa loob ng kanyang ulo, ang lahat ay nagkakagulo. Ang mga alaala ng kanilang kasal, ang mga pangako sa ilalim ng ulan, at ang bawat sakripisyo niya para sa negosyo ni Alan ay isa-isang naglalaho. Isang pasahero ang lumapit sa gali, humihingi ng isang basong tubig. Sa isang kisap mata, parang isang switch na nagbukas, naituwid ni Liza ang kanyang likod at naisabit ang isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig nang iabot niya ang baso, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. "Here is your water, sir. Enjoy the rest of the flight." Ang kanyang boses ay kalmado, propesyonal, at walang bahid ng emosyon. Ngunit nang makaalis ang pasahero, ang maskara ay muling nalaglag. Tumingin siya sa kanyang cellphone na ngayon ay wala ng tunog.
Tapos na ang tawag, ngunit ang sugat na iniwan nito ay ngayon pa lamang magsisimulang magnana. Paano mo itutuloy ang paglipad sa langit kung ang lupang inaakala mong matatag ay matagal na palang gumuho sa ilalim ng iyong mga paa? Hanggang kailan kayang magpanggap ng isang pusong alam na ang bawat ngiti ng kanyang asawa ay isang malaking kasinungalingan? Nananatili siyang nakatayo doon, mag-isa sa gitna ng ulap, habang ang anino ng pagtataksil ay dahan-dahang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang paglalakbay na ito ay hindi na tungo sa Maynila. Ito ay ang simula ng isang mahaba at madugong laban para sa kanyang sariling dangal. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko sa tawag, Liza? Tapos na tayo. Bakit kailangan mo pang bumalik dito nang hindi nagsasabi? You're making this harder for everyone. Ang malamig na boses ni Alan ang sumalubong kay Liza pagkapasok niya sa kanilang tahanan. Hindi pa man niya naibaba ang kanyang black trolley bag, ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal na nagpalingon sa kanyang mundo. Pagod ang kanyang katawan mula sa 12 oras na flight. Masakit ang kanyang mga binti at tuyot ang kanyang mga mata sa puyat. Ngunit ang lahat ng pagod na yon ay natunaw at napalitan ng isang matalas na hapdi. Sa loob ng sala na siya mismo ang nagdisenyo, nakatayo si Alan. Hindi ito ang asawang humahalik sa kanya tuwing darating siya mula sa biyahe. Ito ay isang estranghero na may bakas ng inis sa mukha. At sa likod nito, dahan-dahang lumabas mula sa kanilang kwarto si Monique. Nakasuot ang babae ng isang manipis na silk robe, ang robe na regalo ni Alan kay Liza noong nakaraang Pasko. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Liza. Ang bawat detalye ng paligid ay naging malinaw sa paraang nakakasulasok. Ang amoy ng ibang pabango sa hangin, ang nagulong mga unan sa sofa, at ang mapang-uyam ng ngiti sa mga labi ni Monique. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kabog na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa pagkakahawak sa handle ng kanyang bag. Ang mga kuko ay bumaon sa balat, ngunit wala siyang naramdamang pisikal na sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang unti-unting pagguho ng kanyang dangal sa harap ng 2 taong pinahalagahan niya. "This is my house, Alan." Ang boses ni Liza ay lumabas na parang isang kalawang na bakal, gumaralgal at halos hindi mahanap. "Pinaghirapan ko ang bawat gamit dito. Bawat sentimo ng down payment para sa bahay na ito, galing sa mga oras na wala akong tulog sa ere habang ikaw ay nagsisimula pa lang sa business mo. How dare you tell me na hindi ako dapat narito?" Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Alan, isang tunog na walang bakas ng pagsisisi. Lumapit siya kay Liza, hindi para amuhin ito, kundi para itulak siya palayo gamit ang kanyang mga salita. "Iyan ang problema sa'yo, Liza. Paulit-ulit mo na lang isinusumbat ang pera mo. You think your money can buy my love? You were always gone. Mas mahal mo ang trabaho mo kaysa sa akin." Si Monique, nandito siya noong kailangan ko ng makakasama. She made this house feel like a home, something you never did. Ang bawat kataga ay parang isang bala na tumatagos sa kaluluwa ni Liza. Ang katotohanan na ang kanyang sakripisyo ay ginamit laban sa kanya, ang pinakamasakit na bahagi ng lahat. Habang tinitiis niya ang turbulence sa langit para sa kanilang kinabukasan, ang asawa pala niya ay naghahanap ng kalinga sa iba, sa loob mismo ng kuta na itinayo niya para sa kanila. Lalong sumikip ang dibdib ni Liza nang lumapit si Monique at kumapit sa braso ni Alan, isang galaw na puno ng pagmamay-ari. "Pasensya ka na, Ate Liza." Ang boses ni Monique ay malambing ngunit puno ng lason. "Hindi naman namin gustong saktan ka, pero hindi na kasi mapigilan ang nararamdaman namin. Alan needs someone who can be a real wife, hindi iyong laging nasa ibang bansa. Don't worry, aalagaan ko ang bahay na ito. Ang bahay namin. Bahay niyo?" Halos mabulunan si Liza sa sariling laway. "Mag-empake ka na, Monique. Bago ko patawagin ang security,
lumabas ka na sa pamamahay ko. Ngunit sa halip na matakot, kumuha si Alan ng isang envelope mula sa ibabaw ng lamesa at inihagis ito sa harap ni Liza. Ang pagbagsak ng papel sa sahig ay lumikha ng isang mahinang tunog, ngunit para kay Liza, ito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Basahin mo yan, Liza. Noong huling pirma mo ng mga documents para sa loan restructuring, hindi mo ba binasa ang lahat? I transferred the title to Monique's name last month as a gift. Sa batas, hindi mo na pagmamay-ari ang lupang ito. Wala kang karapatang magpaalis ng kahit sino rito. Ang mundo ay tila biglang nawalan ng kulay. Ang mga tuhod ni Liza ay tuluyang nanghina at napakapit siya sa gilid ng pintuan para hindi bumagsak sa sahig. Ang kanyang paningin ay nag-blur dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat alaala ng kanyang pagod, ang mga gabing dilat ang mata, ang pangungulila sa pamilya habang nasa malalayong bansa ay tila naging isang malaking biro. Nakita niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng salamin sa sala, isang babaeng durog, niloko, at ngayon ay ninakawan pa ng kaisa-isang bagay na itinuturing niyang bunga ng kanyang pawis. Ang kanyang tahanan ay naging isang kulungan ng pagtataksil. Tumingin siya kay Alan, umaasang makakita ng kahit katiting na awa. Ngunit tanging lamig at pagkasuklam ang nakita niya, ang lalaking pinangakuan niyang makakasama habang buhay ang siya palang maglulubog sa kanya sa pinakamalalim na hukay ng kawalan. Paano mo haharapin ang bukas kung ang pundasyon ng iyong buhay ay sadyang winasak ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong pagkatao? Hanggang saan aabot ang kawalang hiyaan ng isang taong minahal mo nang higit pa sa iyong sarili? Nakatayo si Liza sa pintuan, hindi alam kung papasok pa o tuluyan ng tatalikod, habang ang halakhak ni Monique ay tila isang sumpa na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay na hindi na kanya. Ang isang babaeng laging nasa ulap ay natural lamang na mawalan ng pwesto dito sa lupa. Huwag kang magreklamo, Liza, dahil ikaw ang nagbukas ng pinto para pasukin ng iba ang asawa mo. Ang boses na yon, na puno ng awtoridad at kawalan ng awa, ay nagmula sa pintuan ng sala. Hindi na kailangan pang lumingon ni Liza para malaman kung sino ang nagmamay-ari niyon. Si Doña Aurora, ang kanyang biyanan, ay pumasok sa silid na parang isang reyna na handang maghatol. Ang tunog ng kanyang baston sa sahig ay tila isang babala. Sa bawat hakbang, bawat pagtama nito sa tiles ay nagpapadama ng bigat ng kanyang presensya. Sa loob ng maraming taon, itinuring ni Liza si Aurora na parang sarili niyang ina. Ibinigay niya ang lahat ng luho nito, mula sa mga mamahaling gamot hanggang sa mga bakasyon sa ibang bansa. Lahat ay galing sa sahod niya bilang flight attendant. Ngunit sa sandaling ito, ang mga matang dati ay ngumingiti sa kanya ay puno na ngayon ng paghamak. Tumingin si Aurora kay Monique na tila ba isa itong biktima, bago muling ibinaling ang matalas na tingin kay Liza. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Mga hiyas na si Liza rin ang bumili, ngunit ang kislap ng mga ito ay tila nangungutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Mama, narinig niyo ba ang sinabi ni Alan? Ang boses ni Liza ay puno ng pagsusumamo. Umaasang may isang tao sa pamilyang ito na maninindigan para sa kung ano ang tama. Ibinigay niya ang bahay natin kay Monique. Niloloko nila ako sa loob mismo ng tahanan ko. Ngunit isang malamig na ngiti lamang ang isinagot ni Aurora. Humakbang siya palapit kay Liza. Ang bawat galaw ay puno ng pagmamataas. Tahanan mo? Liza, ang isang bahay ay nagiging tahanan lamang kung may asawang nag-aalaga sa loob nito. Ngunit nasaan ka? Nasa Dubai? Nasa New York? Nasa kung saan-saang sulok ng mundo. Hinayaan mong matuyo ang puso ng anak ko dahil sa ambisyon mo. Isang lalaki si Alan. May mga pangangailangan siya na hindi kayang punan ng mga dolyar na ipinapadala mo. Ang bawat salita ni Aurora
ay parang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang pag-asa sa puso ni Liza. Ang utang na loob na inaasahan niyang madarama ng matanda para sa lahat ng sakripisyo niya ay wala pala. Para sa kanyang biyanan, ang kanyang pagtatrabaho ng husto ay hindi isang kabayanihan, kundi isang pagkukulang. So, kasalanan ko pa? Halos hindi makapaniwala si Liza. Ang kanyang tawa ay tunog ng isang taong unti-unti nang nababaliw sa sakit. Kasalanan ko na nagpakapagod ako para mabayaran ang utang ng kumpanya ni Alan. Kasalanan ko na itinaguyod ko ang pamilyang ito para hindi tayo maghirap. Mama, alam niyo kung gaano kahirap ang trabaho ko. Iyan ang problema sa'yo. Masyado kang mataas, sagot ni Aurora. Ang kanyang boses ay naging kasing talas ng isang patalim. Akala mo dahil ikaw ang kumikita, ikaw na ang may-ari ng lahat. Binigyan ka lang ni Alan ng isang leksyon. At si Monique, siya ang nagpakita kay Alan kung ano ang ibig sabihin ng isang babaeng marunong sumunod at magmahal ng walang kondisyon. Sa likod ni Aurora, nakita ni Liza si Monique na dahan-dahang humilig sa balikat ni Alan. Isang mapang-asar na tingin ang ipinukol nito sa kanya. Ang tagpong yon ay tila isang huling saksak sa isang bangkay. Ang kanyang asawa, ang kanyang biyenan, at ang babaeng itinuring niyang kapatid. Lahat sila ay nagkaisa para ilubog siya sa putik. Hindi na nakapagpigil si Liza. Ang lahat ng galit, pagod, at pait na naipon sa kanyang dibdib ay sumabog. Wala kayong utang na loob. Lahat ng suot nyo, lahat ng kinakain nyo, galing sa akin. Magsama-sama kayong mga manggagamit. Isang mabilis na galaw ang hindi inaasahan ni Liza. Ang kamay ni Aurora ay lumipad sa hangin at dumapo ng malakas sa pisngi ni Liza. Ang impact ay naging sanhi ng pagkalingon ng kanyang ulo at ang init ng sampal ay agad na kumalat sa kanyang balat. Hindi ang hapdi ng pisngi ang nagpaiyak sa kanya, kundi ang katotohanan na ang babaeng itinuring niyang ina ang siyang bumasag sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Ang katahimikan sa sala ay naging nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Liza at ang mahinang pag-atungal ng hangin sa labas. Lumayas ka na rito, Liza. Ang utos ni Aurora ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Huwag mong hintayin, nakaladkarin ka ng mga guard palabas. Wala ka ng lugar sa pamilyang ito. Mula ngayon, si Monique na ang tatayo bilang asawa ni Alan at manugang ko. Nakatayo si Liza doon. Ang kanyang pisngi ay namumula. At ang kanyang puso ay tila isang basag na kristal na hindi na muling mabubuo. Tumingin siya kay Alan, ngunit iniwas ng lalaki ang tingin nito. Tila ba hindi siya nito kilala? Sa gitna ng kanyang pagkagapi, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa ilalim ng kanyang sakit. Isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin siya sa kanilang tatlo. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang apoy na ngayon pa lamang magsisimulang magliyab. Lalabas ako. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng kapangyarihan. Lalabas ako sa bahay na ito, pero tandaan niyo ang araw na ito. Dahil ang lahat ng kinuha niyo sa akin, babalik sa inyo ng may kasamang interes. At kapag dumating ang araw na yon, huwag kayong luluhod sa harap ko. Kinuha ni Liza ang kanyang trolley bag at dahan-dahang tumalikod. Ang bawat hakbang niya palayo sa sala ay parang pag-iwan sa isang bahagi ng kanyang buhay na hindi na niya muling babalikan. Ngunit pagdating niya sa pintuan, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang gate at ang taong bumaba rito ang magdadala ng isa pang balitang hindi niya inaasahan. Huwag mong isipin na ang pag-alis mo sa gate na ito ay simula ng iyong kalayaan, Liza. Dahil ang bawat hakbang mo palayo ay hakbang patungo sa isang buhay na wala ka ng kahit na ano. Ang tinig ni Alan ay umalingaw-ngaw mula sa balkonahe ng kanilang bahay. Habang nakatayo si Liza sa harap ng isang lalaking nakabarong
Nakapapasok pa lamang sa gate. Ito si Attorney Mendoza, ang matagal ng legal counsel ng kumpanya ni Alan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya narito para protektahan ang interes ng pamilya. Narito siya para tuluyang kitlin ang natitirang hininga ng dangal ni Liza. Sa ilalim ng tirik na araw, mahigpit ang pagkakahawak ni Liza sa handle ng kanyang black trolley bag. Ang bag na ito, na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay at paglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo, ay tila naging kasing bigat ng isang sako ng mga bato. Ang bawat gulong nito na humahahalik sa semento ay lumilikha ng isang malungkot na ritmo na tila ba nakikiramay sa kanyang paglisan. Mrs. Liza, pasensya na po. Ang boses ng abogado ay puno ng formalidad, ngunit walang bakas ng emosyon. Ito po ang notice of foreclosure para sa mga joint accounts nyo dahil po sa mga utang na kinaharap ng kumpanya ni Mr. Alan kung saan kayo ang tumayong garantor. Ang bangko po ay nagpasya ng i-freeze ang lahat ng assets na nasa pangalan nyo. Wala po kayong makukuha kahit isang sentimo. Tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat ni Liza. Ang init ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi niya nararamdaman dahil ang kanyang buong katawan ay binalot ng isang kasing lamig na yelo na kawalan ng pag-asa. Tiningnan niya ang kanyang asawa na nakatayo sa itaas, katabi si Monique na ngayon ay prenteng nakasandal sa pasimano. Ang mga taong pinaglaanan niya ng kanyang buhay at pawis ay siya ring mga taong kumuha ng lahat, pati na ang kanyang kinabukasan. Ang bawat patak ng pawis na namuo sa kanyang noo ay tila naging lason. Naalala niya ang kanyang unang flight 10 taon na ang nakalilipas, ang pananabik na makatulong sa pamilya, ang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Ngunit ngayon, sa bawat segundong lumilipas, ang mga pangarap na yon ay tila mga aninong naglalaho sa dilim. Ang kanyang dibdib ay sumisikip. Ang bawat paghinga ay tila isang pakikipagbuno sa isang hindi nakikitang kalaban. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang puso. Nararamdaman niya ito sa kanyang mga buto, sa kanyang mga kalamnan na tila gustong sumuko. Pinirmahan mo ang mga dokumentong yon, Liza. Pinagkatiwalaan mo ako. 'Di ba? Ang boses ni Alan ay puno ng pangungutya. Iyan ang hirap sa'yo. Masyado kang kampante sa taas ng lipad mo. Hindi mo napansin na ang lupang kinatatayuan mo ay matagal ko nang binubutas. Walang salitang lumabas sa mga labi ni Liza. Ang kanyang dila ay tila naging parang kahoy, tuyot at walang kakayahang bumuo ng tunog. Dahan-dahan niyang hinila ang kanyang bag patungo sa labas ng gate. Ang tunog ng mga bakal na nagsasara sa likuran niya ay tila ang huling hatol ng isang hukom. Ang mundong binuo niya sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng nagsara para sa kanya. Naglakad siya sa gilid ng kalsada. Hindi alam kung saan pupunta. Ang bawat taong nadadaanan niya ay tila mga blur sa kanyang paningin. Sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman niya ang unti-unting pagbuhos ng ulan. Malamig, malakas, at mapait. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha, na tila ba ang langit mismo ay nakikidalamhati sa kanyang pagkagapi. Tumigil siya sa isang maliit na hintayan bus. Binuksan niya ang kanyang bag para kumuha ng panyo. Ngunit sa isang maliit na bulsa nito, may nakita siyang isang lumang liham na nakatago. Isang liham na may sulat kamay ni Alan noong panahong wala pa silang kahit na ano, kundi ang isa't isa. Hinding-hindi kita iiwan, Liza. Ikaw ang aking langit at lupa. Ang basa niya sa kanyang isipan, habang ang tinta ay unti-unting nabubura ng tubig ulan. Isang mapait na ngiti ang sumilays sa kanyang mga labi. Sa gitna ng basang kalsada at ng malamig na hangin, isang katotohanan ang tumama sa kanya. Ang langit na inaakala niyang kinalalagyan niya ay isang malaking kasinungalingan lamang. At ang lupa na pinagkatiwalaan niya ay matagal na siyang nilamon. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan, isang lumang itim na payong ang biglang tumakip sa kanya mula sa ulan. Isang pamilyar na boses
Ang tumawag sa kanyang pangalan, isang boses na matagal na niyang hindi naririnig mula sa kanyang nakaraan. Sino ang taong ito na lumitaw sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali? At ano ang lihim na nakatago sa likod ng liham na hawak niya na maaaring magpabago sa lahat ng kanyang nalalaman tungkol kay Alan? You are grounded, Liza. Hindi ka maaaring lumipad sa ganitong kondisyon. You are a danger to the passengers and you are a danger to yourself. Ang mga salitang yon mula kay Miss Santos, ang kanyang supervisor, ay tila huling pako sa kabaong ng kanyang karera. Sa loob ng maliit at malamig na opisina sa airport, nakaupo si Liza sa tapat ng lamesang puno ng mga report. Ang kanyang uniforme, na dati ay laging plansado at malinis, ay ngayon ay may kaunting gusot. Ang kanyang buhok ay may mga hiblang kumawala sa pagkakapusod, at ang kanyang mga mata ay namumula hindi lamang dahil sa puyat, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang itinago sa likod ng dark circles. Ito ang kanyang buhay, ang paglipad. Ito ang tanging bagay na natitira sa kanya matapos siyang agawan ng tahanan at ng asawa. Ngunit sa araw na ito, maging ang langit ay tila ipinagkakait sa kanya. "Ma'am, please, kailangan ko po ang trabahong ito." Ang boses ni Liza ay mahina. Isang pagsusumamo na halos hindi marinig sa ilalim ng ugong ng air conditioning. "Kaya ko po. I can manage. Sanay po ako sa turbulence, alam niyo po yan." Umiling si Miss Santos. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala na hinaluan ng profesionalismo. "Liza, nakita ka ng mga kasama mo sa briefing. Halos hindi ka makapagsalita ng maayos. At kanina, sa pre-flight check, nakalimutan mong i-verify ang oxygen pressure sa section mo. Isang malaking pagkakamali iyon. Hindi ito simpleng turbulence, Liza. Ito ay pagpapabaya." Yumuko si Liza. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakapatong sa kanyang mga hita. Ang mga daliri ay bumabaon sa tela ng kanyang palda. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang sermon. Ang kanyang isip ay hindi na sa loob ng eroplano. Ang kanyang isip ay nakakulong pa rin sa sala ng kanilang bahay. Nakikita ang mapang-uyam ng ngiti ni Monique at ang malamig na mga mata ni Alan. Ang bawat tagubilin sa kaligtasan ay natatabunan ng mga masasakit na salitang binitawan ng kanyang biyenan. 2-week suspension, Liza. Gamitin mo ang oras na ito para mag-ayos. Pagtatapos ni Miss Santos, huwag kang babalik hanggat hindi mo na ibabalik ang dating Liza na kilala namin. Ang airline na ito ay nangangailangan ng mga taong ang puso ay nasa itaas, hindi sa putikan. Tumayo si Liza ng walang kibo. Inabot niya ang kanyang gamit at dahan-dahang lumabas ng opisina. Ang bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo ng airport ay parang paglalakad sa isang panaginip na unti-unting nagiging bangungot. Nakikita niya ang mga kapwa niya crew na nagtatawanan, ang mga pasaherong puno ng pananabik sa kanilang paglalakbay. At doon, sa gitna ng maraming tao, naramdaman niya ang pinakamatinding uri ng pangungulila. Siya ay nasa gitna ng libu-libong tao, ngunit siya ay nag-iisa. Paglabas niya ng terminal, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pagbagsak o marahil ay pinagtatawanan siya. Hindi na niya nakuha pang maghanap ng masisilungan. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang uniforme. Ang tela na simbolo ng kanyang dangal ay ngayon ay nakadikit na sa kanyang balat, malamig at mabigat. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang trolley bag ay lalong bumigat dahil sa tubig ulan. Ang bawat ikot ng gulong nito sa basang semento ay lumilikha ng isang garalgal na tunog na tila ba humihingi rin ng saklolo. Ang lamig ay nanunuot sa kanyang mga buto, ngunit ang apoy ng pait sa kanyang dibdib ay nananatiling nagniningas. Saan siya pupunta? Wala na siyang bahay. Ang kanyang mga kaibigan ay pawang mga kasamahan sa trabaho na ngayon ay iniiwasan siyang tingnan dahil sa kumakalat na tsismis tungkol sa kanyang pagbagsak. Ang kanyang pamilya sa probinsya ay umaasa sa kanya
at hindi niya kayang ipakita sa kanila na siya ay talunan. Habang naglalakad, ang kanyang paningin ay nagsimulang mag-blur. Hindi na lamang ito dahil sa ulan. Ang bawat ilaw ng mga sasakyang dumadaan ay tila nagiging malalaking bilog ng apoy. Ang ugong ng paligid ay naging isang malakas na haging sa loob ng kanyang tenga. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibong nakakulong sa isang hawla na pilit na kumakawala. Naramdaman niya ang biglang pag-ikot ng mundo. Ang semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila naging malambot na putik. Sinubukan niyang humawak sa isang poste ng ilaw, ngunit ang kanyang mga kamay ay madulas at walang lakas. Ang kanyang trolley bag ay bumitaw sa kanyang pagkakahawak at gumulong sa gilid ng kalsada. Ang huling bagay na nakita ni Liza ay ang mga patak ng ulan na bumabagsak mula sa madilim na langit, na tila mga kristal na bituin na nawalan ng ningning. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa basang kalsada, isang marahas na paghalik sa lupa na matagal na niyang iniiwasan. Ang kadiliman ay dahan-dahang bumalot sa kanya, isang malamig na yakap na tila nangangako ng kapayapaan sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ngunit bago tuluyang mawala ang kanyang malay, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat at isang tinig na pamilyar tumatawag sa kanyang pangalan ng may halong takot at pag-aalala. Liza! Liza, gumising ka! Sino ang taong ito na hindi siya iniwan sa gitna ng bagyo? At sa kanyang muling paggising, matatanggap ba niya ang tulong na iniaalok ng tadhana? O pipiliin niyang manatili sa dilim ng kanyang kabiguan? Ang amoy ng ginisa na luya at bawang ang unang gumising sa natutulog na diwa ni Liza. Isang pamilyar at mainit na aroma na tila humahaplos sa kanyang nanunuyot na lalamunan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang liwanag ng araw na tumatagos sa bintana ay nagdulot ng bahagyang kirot sa kanyang ulo. Hindi ang malamig at malupit na semento ng kalsada ang kanyang nararamdaman, kundi ang malambot na kutsyon at ang mabigat na kumot na nakabalot sa kanyang nangangatog na katawan. Gising ka na pala, anak. Huwag mo munang piliting bumangon. Masama pa ang pakiramdam mo. Lumingon si Liza sa gilid at nakita niya si Tita Elena. Si Elena ay ang kanyang dating chief purser, ang babaeng nagturo sa kanya kung paano tumayo ng matuwid at kung paano ngumiti sa gitna ng pagod noong bago pa lamang siya sa airline. Ang mukha nito, na ngayon ay may mga guhit na ng katandaan, ngunit puno pa rin ng dignidad, ay nakatitig sa kanya ng may malalim na pagmamalasakit. Sa loob ng silid na yon, na puno ng mga lumang gamit at mga litrato ng mga bansang narating ni Elena, naramdaman ni Liza ang isang bagay na matagal na niyang nakalimutan sa piling ni Alan, ang pakiramdam ng pagiging ligtas, walang pangungutya, walang paniningil, tanging purong kalinga lamang. Tita, bakit? Ang boses ni Liza ay bahagyang paos, halos isang bulong na lamang. Nakita kita sa labas ng terminal, Liza. Muntik ka na ring masagasaan kung hindi ka pa nakita ng driver ko. Sagot ni Elena, habang inilalagay ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo sa maliit na lamesa sa tabi ng kama. Alam ko ang nangyari. Mabilis kumalat ang balita sa airline, pero hindi kita dinala rito para tanungin. Dinala kita rito dahil alam kong kailangan mo ng isang tahanang hindi ka itataboy. Sa bawat subo ni Liza ng mainit na lugaw, tila may isang bahagi ng kanyang nanlalamig na puso ang dahan-dahang nagbabaga. Ang bawat piraso ng luya ay nagdadala ng init na nanunuot sa kanyang mga buto. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hinayaan ni Liza na pumatak ang kanyang mga luha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa ginhawa na may isang taong nakakaunawa sa kanyang sakit nang hindi siya kailangang magpaliwanag. Liza, tignan mo ang mga kamay mo, utos ni Elena nang mapansin ang panginginig ng mga daliri ng kanyang dating estudyante. Ang mga kamay na yan ay nakapagligtas na ng buhay sa loob ng eroplano. Ang mga kamay na yan ay naglingkod ng tapat.
Huwag mong hayaan ang isang lalaking hindi marunong lumingon sa sakripisyo mo na sirain ang tingin mo sa sarili mo. Nakatitig lamang si Liza sa kanyang mga palad. May mga kalyo ang mga ito, mga bakas ng 10 taong paghila ng mga trolley at pag-aayos ng mga mabibigat na gamit. Ito ang mga kamay na bumuo sa buhay ni Alan at ito rin ang mga kamay na itinapon nito na parang basura. Ngunit ang katahimikan ng umagang iyon ay biglang nabasag. Ang matinis at walang tigil na pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesang kahoy ay tila isang mabalasik na paalala na ang mundo sa labas ay hindi pa tapos sa kanya. Kinuha ni Liza ang telepono. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Nang sagutin niya ang tawag, hindi ang boses ni Alan ang narinig niya, kundi ang isang malamig at formal na boses ng isang lalaki. "Good morning, is this Mrs. Liza Valderrama? This is from the Legal Department of Union Finance. Tumatawag kami para i-follow up ang outstanding loan na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Dahil kayo ang nakapirma bilang primary guarantor at hindi na nakakapagbayad si Mr. Alan Valderrama sa loob ng 3 buwan, ang inyong mga personal na ari-arian at ang inyong pension fund ay nasa ilalim na ng sequestration process." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Liza. Ang init ng arroz caldo sa kanyang tiyan ay biglang naging parang yelo. 5 milyon? 3 buwan nang hindi nagbabayad. Ibig sabihin, habang ginagastos ni Alan ang pera sa luho kasama si Monique, ang mga utang nito ay dahan-dahang nilalamon ang huling pag-asa ni Liza para sa kanyang kinabukasan. "Ma'am, are you still there?" Ang boses sa telepono ay walang pakialam sa katahimikang namamayani sa kabilang linya. "Kung hindi po kayo makakapagbayad ng initial settlement sa loob ng 48 oras, mapipilitan kaming isampa ang kasong estafa laban sa inyo." Nabitawan ni Liza ang telepono sa ibabaw ng kutsyon. Ang kanyang paningin ay muling nag-blur. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa ulan o sa pagod. Ito ay dahil sa isang matinding puot na nagsisimulang kumulo sa kanyang dibdib. Hindi lamang siya niloko at pinalayas. Pinlano ni Alan na ibaon siya sa utang upang hindi na siya kailanman makabangon muli. Napatingin siya kay Tita Elena na ngayon ay bakasang kaba sa mukha. Isang malaking katanungan ang namuo sa isip ni Liza. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para tuluyang sirain ang buhay ng kanyang dating minahal? At mayroon pa bang paraan para makalipad muli kung ang kanyang mga pakpak ay hindi lamang nabali, kundi tila kinuha na rin ng mga taong pinagkatiwalaan niya? Ang katahimikan sa loob ng bahay na dati ay puno ng halimuyak ng sariwang sampagita at bagong timplang kape ay napalitan ng isang malansa at nakakasulasok na amoy. Nakatayo si Alan sa gitna ng kusina, tinitingnan ang tumpok ng mga maruruming plato sa lababo na ilang araw na yatang hindi nagagalaw. Ang mga tirahan ng pagkain ay nanunuyo na sa mga pinggan at may ilang langaw na nagpipingpingan sa paligid. Isang eksenang hinding-hindi hahayaan ni Liza na mangyari sa ilalim ng kanyang pamamahala. Dahan-dahang hinilot ni Alan ang kanyang sentido. Masakit ang kanyang ulo mula sa magdamag na pag-iisip tungkol sa 5 milyong pisong utang na unti-unti nang humahabol sa kanya. Akala niya, kapag wala na si Liza, magiging payapa ang lahat. Akala niya, ang buhay kasama si Monique ay magiging isang walang katapusang bakasyon. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinubuhos sa kanyang mukha. "Hon, bakit ganyan ang mukha mo? Ang aga-aga pa. Ang pangit mo na tignan." Ang boses ni Monique ay nagmula sa pintuan ng kusina. Nakasuot pa rin ito ng kanyang pantulog. Ang buhok ay magulo at ang mga mata ay nakatuon sa kanyang mamahaling cellphone habang nag-i-scroll sa mga shopping apps. "Monique, tignan mo naman ang kusina. Wala na tayong malinis na baso. At iyong mga damit ko, hindi mo pa rin ba na ipapadala sa laundry?" Ang boses ni Alan ay puno ng pagtitimpi, ngunit may bakas na ng inis.
Huminto si Monique sa pagpindot sa kanyang telepono at tumingin kay Alan ng may pagtataka. Hon, are you serious? I am not a maid. Kaya nga tayo kumuha ng bahay na ganito kalaki para mag-relax. 'Di ba? If you want clean clothes, call the laundry service at yung mga plato, hayaan mo na yan. Mamaya susubukan kong tawagan yung dating helper ni Liza kung gusto niyang bumalik. Hindi na babalik iyon dahil hindi natin nabayaran ang huling 2 buwan niya. Monique, hindi mo ba naiintindihan? I-freeze na ng bangko ang accounts ni Liza. Ibig sabihin, ang susunod na kakatok sa pinto ay ang mga sheriff para kunin ang bahay na ito. Ang boses ni Alan ay tumaas na. Isang galit na hindi niya kailanman naipakita kay Monique noong bago pa lamang sila. Umismid si Monique at lumapit kay Alan. Dahan-dahang itinititig ang kanyang mga daliri sa dibdib ng lalaki. Isang galaw na dati ay nakakatunaw sa puso ni Alan. Ngunit ngayon ay tila wala ng talab. Don't worry about Liza. She's strong, di ba? Yun ang laging sabi mo. Hayaan mo siyang mamroblema sa utang na yon. Tutal siya naman ang nakapirma. Ang importante, we have each other. And speaking of which, I saw this beautiful designer bag. Kailangan ko siya para sa event natin next week. Can you give me at least 50,000? Napabitaw si Alan sa pagkakahawak sa gilid ng sink. Ang bawat salita ni Monique ay parang isang pait na gamot na kailangan niyang lulunin. Naalala niya si Liza. Si Liza na kahit pagod mula sa mahabang flight, ay sisiguraduhin munang nakahanda ang kanyang paboritong ulam. Si Liza na hinding-hindi hihingi ng pera para sa luho dahil mas inuuna nitong bayaran ang mga bills at ang tuition ng kanyang mga kapatid. Naramdaman ni Alan ang isang matinding pangungulila, isang gutom sa kalinga na hindi kayang ibigay ng ganda ni Monique. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng pangalan ni Liza. Ipinapaalala sa kanya ang lahat ng kanyang itinapon para sa isang relasyong tila isang makulay na bula na anumang oras ay sasabog na. Lumabas si Alan ng kusina, hindi na pinansin ang mga reklamo ni Monique. Naglakad siya patungo sa laundry area sa likod ng bahay para hanapin ang kanyang paboritong asul na polo shirt. Ngunit sa halip na malinis na damit, ang nakita niya ay ang basurahan na punong-puno na at tila ilang araw na ring hindi na ilalabas. Dahil sa inis, sinipa ni Alan ang gilid ng basurahan. Nagkalat ang mga basura sa semento, ngunit may isang bagay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Sa gitna ng mga balat ng pagkain at mga lumang resibo, may nakita siyang mga piraso ng punit-punit na papel. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga yon. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mapagtanto kung ano ang hawak niya. Ito ang mga litrato nila ni Liza noong kanilang kasal. Ang bawat litrato ay sadyang ginupit-gupit, dinumihan ng mga tirang pagkain at tila sadyang itinapon sa pinakamababang bahagi ng basura. Nakita niya ang mukha ni Liza sa litrato. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamahal na sa sandaling iyon ay tila tinititigan ang kanyang kaluluwa. Ang galit na nararamdaman ni Alan ay biglang napalitan ng isang malamig na takot. Tiningnan niya ang pintuan kung saan narinig niya ang mahinang halakhak ni Monique habang nakikipag-usap sa telepono. Sino ba talaga ang babaeng pinatuloy niya sa kanyang buhay? At kung kaya ni Monique na bastusin ang kanyang nakaraan ng ganoon kadali, ano pa ang kaya nitong gawin sa kanyang kinabukasan? Sa gitna ng baho ng basura at ng gulo ng kanyang paligid, isang katotohanan ang dahan-dahang lumulutang sa isipan ni Alan. Ang paraisong inaakala niyang nahanap niya ay isa palang impyernong siya mismo ang bumuo. At sa kanyang muling pagtingin sa punit-punit na mukha ni Liza, isang tanong ang hindi niya maiwasang maisip. Nasaan na kaya ang babaeng ito na tanging nagmahal sa kanya ng tunay? Ang amoy ng bagong lutong tinapay ay mas masarap pa sa anumang mamahaling pabango na nagamit ni Liza sa buong buhay niya. Sa loob ng maliit na kusina ni Tita Elena, ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay ay may kasamang ritmong puno ng pag-asa. Wala na ang kanyang asul na uniforme,
at ang kanyang maayos na pagkakapusod na buhok. Ngayon, nakasuot siya ng isang simpleng puting apron. May kaunting bakas ng harina sa kanyang pisngi at ang kanyang buhok ay nakatali ng simple ngunit malinis. Ito ang kanyang bagong mundo. Matapos ang 2 linggong pagkakasuspinde at ang sunod-sunod na dagok ng tadhana, nagpasya si Liza na hindi na muling tumingala sa langit para maghanap ng sagot. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang paningin sa kanyang sariling mga palad. Sa tulong ni Tita Elena, nagsimula siyang magluto ng mga gourmet airline-style meals para sa mga taong nagnanais ng dekalidad na pagkain, ngunit abot kaya ang presyo. Ang bawat piraso ng karne na kanyang hinihiwa, ang bawat sangkap na kanyang tinitimpla, ay ginagawa niya ng may katulad na disiplina na itinuro sa kanya sa aviation school. Ang bawat lunchbox ay tila isang maliit na piraso ng kanyang dangal na dahan-dahan niyang binubuo muli. Liza, tignan mo ito. May panibago na namang order mula sa opisina sa Makati. 50 boxes para sa lunch meeting nila bukas. Ang boses ni Tita Elena ay puno ng tuwa habang ipinapakita ang screen ng kanilang online page. Ngumiti si Liza, isang ngingiti na hindi napilit. Salamat, Tita. Malaking tulong ito para sa unang settlement sa bangko. Kahit pa konti-konti, mababayaran ko rin ang mga utang na iniwan ni Alan. Kaya mo yan, anak. Ang isang babaeng marunong magsimula sa wala ay hinding-hindi matatalo ng sinuman. Sagot ni Elena habang hinahaplos ang likod ni Liza. Sa loob ng ilang linggo, ang pagod ni Liza ay naging positibo. Nawala ang panginginig ng kanyang mga kamay. Napalitan ang lungkot ng kanyang mga mata ng isang matalas na determinasyon. Natutunan niyang ang halaga niya ay hindi nakadepende sa pagiging asawa ni Alan, kundi sa kakayahan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ang bawat sentimong kinikita niya ay tila isang hakbang palayo sa impyernong pinagdaanan niya. Isang araw, kailangan ni Liza na pumunta sa isang malaking mall sa sentro ng lungsod para bumili ng mga special ingredients at packaging materials na naubusan sila. Masigla ang kanyang lakad, suot ang isang simpleng denim na pantalon at t-shirt. Ang kanyang balat ay tila nagkaroon ng bagong ningning, hindi dahil sa makeup, kundi dahil sa kapayapaang unti-unti niyang nahanap. Habang naglalakad sa gitna ng mataong hallway ng mall, bitbit ang ilang supot ng pinamili, naramdaman ni Liza ang isang kakaibang pamilyar na presensya. Isang amoy ng pabango na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa, ngunit ngayon ay nagdulot ng isang malamig na panginginig sa kanyang batok. Huminto siya sa tapat ng isang mamahaling butik ng sapatos. Doon, sa kabilang bahagi ng glass window, nakita niya ang isang lalaking tila kinuha mula sa kanyang mga masamang panaginip. Si Alan, ngunit hindi ito ang matikas at kampanteng Alan na naaalala niya. Ang kanyang asawa ay mukhang haggard, may malalalim na itim sa ilalim ng mga mata, at ang kanyang polo shirt ay tila hindi maayos ang pagkakaplansa. Sa tabi nito ay si Monique, na abala sa pagpili ng pinakamahal na boots sa loob ng tindahan, habang ang bawat salita nito ay tila isang utos na nagpapabigat sa balikat ni Alan. Naramdaman ni Liza ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Gusto niyang tumalikod at tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa semento. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang karma sa harap ng kanyang mga mata. Nakita niya ang lalaking sumira sa kanya na tila unti-unti na ring nasisira ng kanyang sariling pagpili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumingon si Alan patungo sa labas ng tindahan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang segundo ng nakakabinging katahimikan ang namagitan sa gitna ng maingay na mall. Ang mga tao sa paligid ay tila naging mga blur na lamang. Nakita ni Liza ang pagkagulat sa mukha ni Alan. Nakita niya kung paano bumagsak ang panga nito at kung paano nanginig ang mga kamay nito nang makita ang asawang dating pinagtatabuyan. At sa isang sandali, nakita ni Liza ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pagsisisi. Dahan-dahang lumabas si Alan ng butik, iniwan si Monique
naabala sa salamin. Humakbang siya palapit kay Liza. Ang kanyang boses ay nanginginig nang tawagin ang kanyang pangalan. Liza, ikaw ba yan? Hindi nakagalaw si Liza. Ang hawak niyang supot ng mga sangkap ay tila bumibigat sa bawat segundong lumilipas. Ang bawat masasakit na alaala, ang sampal, ang pagpapaalis sa kanya, ang pagnanakaw sa kanyang bahay, ay tila isang pelikulang mabilis na dumaan sa kanyang isipan. Liza, please, kailangan kitang makausap. Ang pagsusumamo ni Alan ay puno ng desperasyon. Hindi ko alam kung nasaan ka. Ang gulo ng lahat, Liza. Ang gulo-gulo na. Tumingin si Liza kay Alan ng diretso sa mga mata. Wala siyang naramdamang takot. Wala siyang naramdamang pag-ibig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng katotohanan na ang lalaking ito ay isa na lamang estranghero na may pamilyar na mukha. Bago pa man makasagot si Liza, isang matinis na boses ang bumasag sa kanilang paghaharap. Alan, saan ka pupunta? I haven't picked my collar yet. Lumabas si Monique mula sa butik. Ang kanyang mukha ay puno ng inis na agad napalitan ng matinding galit nang makita si Liza. Ang kanyang mga mata ay nanliit at ang kanyang tindig ay tila isang pusang handang mangalmot. Ikaw na naman. Ang bulyaw ni Monique, sapat na para lumingon ang ilang mga taong dumadaan. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba kami? Hindi mo ba matanggap na pinalitan ka na, Liza? Tumingin si Liza kay Monique. Pagkatapos ay kay Alan na tila hiyang-hiya sa inaasal ng kanyang kinakasama. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liza. Hindi niya ibinaba ang kanyang sarili sa antas ng babaeng ito. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak sa kanyang mga pinamili at tumayo nang mas matuwid kaysa dati. Hindi ko kailangang sumunod sa mga taong nasa likuran ko na. Ang boses ni Liza ay mahinahon ngunit bawat salita ay may talim. Alan, huwag mo nang uulitin ang pagtawag sa pangalan ko dahil ang Liza na kilala mo ay matagal mo nang pinatay at ang babaeng kaharap mo ngayon, siya ang huling taong gugustuhin mong makabangga. Tinalikuran sila ni Liza nang walang pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man siya makalayo, narinig niya ang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. Isang malakas na tunog ng pagtatalo at ang boses ni Monique na nagsasabing, "Hindi mo pa ba alam, Alan? Wala na ang kumpanya mo. Binenta ko na ang mga shares mo sa taong hindi mo inaasahan. Wala ka ng pera, wala ka ng bahay, at wala ka ng kailangan sa akin." Nanlamig ang buong katawan ni Liza. Sino ang taong tinutukoy ni Monique? At hanggang saan ang kayang gawin ng babaeng ito para tuluyang ubusin si Alan? Hindi mo ba naintindihan, Alan? You were just a project. Isang hagdan para makuha ko ang lahat ng gusto ko. At ngayong wala ka ng silbi, bakit pa ako magtitiyaga sa isang lalaking kahit sariling bahay ay hindi kayang panindigan? Ang boses ni Monique ay tila isang matalas na labaha na humihiwa sa gitna ng mataong mall. Ang bawat salita ay puno ng lason. Walang bakas ng lambing na dati ay ipinapakita niya kay Alan. Nakatayo siya doon. Hawak ang kanyang designer bag, habang ang kanyang muka ay balot ng pagkasuklam. Sa harap niya, si Alan ay tila isang kandilang unti-unting nauupos, namumutla, nanginginig ang mga balat sa mukha, at ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ilang metro ang layo. Nakatayo si Liza. Nakikita niya ang lahat. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga supot ng kanyang pinamili. Ang plastik ay bumaon sa kanyang balat, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang eksenang nasa harap niya ay ang mismong hustisya na dati ay ipinagdarasal niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Ngunit bakit tila walang tamis ang tagumpay na ito? Bakit ang nararamdaman niya ay isang malalim at malamig na pagod? Monique, anong sinabi mo? Ang boses ni Alan ay halos isang hikbi, isang tunog ng isang taong nalulunod sa gitna ng tuyong lupa. Ang kumpanya ko, ang mga shares ko, paanong napunta sa iba? Isang mapait at malakas na tawa ang pinakawalan ni Monique. Isang tunog.
na nagpalingon sa mga taong naglalakad sa paligid. Humakbang siya palapit kay Alan at dinuro ito gamit ang kanyang mahabang kuko. Pinirmahan mo ang lahat, Alan. Noong lasing ka, nung akala mo ay sobrang galing mo dahil nakuha mo ang lahat kay Liza. I sold your shares to a silent investor weeks ago. At ang bahay? It's under my name now, remember? You have nothing, kaya huwag kang umarte na parang biktima. Dahil ikaw ang unang naging traidor. Tumingin si Alan kay Liza, isang tingin ng isang asong ligaw na naghahanap ng masisilungan sa gitna ng bagyo. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, humihingi ng tulong mula sa babaeng minsan niyang itinapon sa putikan. Ang kanyang bibig ay bumuka, tila gustong bigkasin ang pangalan ni Liza, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng lahat ng kanyang mga kasalanan. Sa puntong iyon, naramdaman ni Liza ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat saksak sa kanyang puso noong gabi ng anibersaryo, ang bawat sampal ng kanyang biyenan, at ang bawat gabing ginugol niya sa pag-iyak sa ilalim ng ulan. Lahat iyon ay tila dahan-dahang naglalaho. Hindi dahil sa natutuwa siya sa pagbagsak ni Alan, kundi dahil napagtanto niya na ang lalaking ito ay wala ng kapangyarihan sa kanyang damdamin. Dahan-dahang tumalikod si Liza. Hindi niya kailangang manood ng isang pelikulang alam na niya ang wakas. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa floor ng mall ay may sariling ritmo ng kalayaan. Ang bawat paglayo niya ay parang pag-akyat muli sa langit. Malayo sa turbulence ang nakaraan. Nabalik lamang ang diwa ni Liza nang makarating siya sa parking lot. Ang init ng araw na dumadampi sa kanyang balat ay tila isang pagbati mula sa bagong simula. Inilagay niya ang kanyang mga pinamili sa loob ng sasakyan ni Tita Elena. Ngunit bago pa man niya maisara ang pinto, ang kanyang cellphone ay naglabas ng isang notification. Isang email mula sa isang law firm. Ang subject, Transfer of Corporate Shares, Valderrama Logistics. Nang buksan niya ang attachment, tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Liza. Doon, sa ilalim ng pangalan ng silent investor na bumili ng lahat ng ari-arian ni Alan, ay isang pangalang hinding-hindi niya inaasahan. Isang pangalan na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Isang taong nanatiling anino sa likod ng lahat ng kanyang sakripisyo. Hindi maaari. Ang bulong ni Liza sa sarili, ang kanyang boses, ay nanginginig sa gitna ng katahimikan ng parking lot. Ang pangalan ng taong nagmamay-ari na ngayon ng kumpanya ni Alan ay walang iba kundi si Mateo Valderrama, ang ama ni Alan na matagal nang sinabing pumanaw na. Buhay ang ama ni Alan at kung siya ang kumuha ng lahat, para kanino ang ginagawa niyang ito? Para ba ito sa kanyang anak o para sa hustisya ng babaeng matagal na nilang kinalimutan? Sa gitna ng kanyang pagkalito, isang itim na kotse ang dahan-dahang huminto sa tapat ni Liza. Ang bintana nito ay bumaba at isang matandang lalaki na may mga matang katulad ng kay Alan, ngunit puno ng karunungan at lungkot, ang tumingin sa kanya. Liza Hija, it's time we talk about the truth behind the Valderrama family. Ang bawat sikretong itinago ni Alan at ng kanyang ina ay tila isa-isang mabubunyag. At sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang puso ang nakataya, kundi ang buong katotohanan sa likod ng yaman na akala niya ay pinaghirapan niya. Hija, ang katotohanan ay parang ulan. Gaano mo man subukang iwasan, darating ang oras na mababasa at mababasa ka nito. Ang boses ni Mateo Valderrama ay kasing lalim ng isang batingaw na umaalingaw-ngaw sa gitna ng katahimikan ng parking lot. Nakatitig si Liza sa lalaking nasa loob ng sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at ang kanyang hininga ay tila nagbabara sa kanyang lalamunan. Ang mukha ni Mateo ay isang mas matanda, mas matalino at mas seryosong bersyon ng mukha ni Alan. Ang bawat linya sa kanyang noo ay tila may dalang kwento ng paghihirap at pagtitiis. Paano
Paanong nangyaring buhay kayo? Ang tanong ni Liza, ang kanyang boses, ay halos isang hangin na lamang. Sabi ni Aurora, sabi ni Alan, matagal na kayong pumanaw sa isang aksidente sa ibang bansa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at dahan-dahang bumaba. Ang tunog ng kanyang baston sa semento ay tila isang mabigat na tibok ng puso na bumabasag sa katahimikan. Humakbang siya palapit kay Liza. Ang kanyang presensya ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na hindi kailanman naramdaman ni Liza kay Alan. Ang aksidenteng sinasabi nila ay isang palabas lamang, Liza. Isang palabas na binuo ni Aurora para makuha ang kontrol sa lahat. Pinalabas niya na patay na ako para makuha ang insurance at ang kumpanya. At pagkatapos ay pinalayas niya ako ng walang kahit na ano. Nanahimik ako sa loob ng maraming taon dahil gusto kong makita kung anong klaseng lalaki ang magiging bunga ng pagpapalaki ng aking asawa. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang isang makapal na folder mula sa loob ng kanyang Amerikana at iniabot ito kay Liza. Ang bawat pagtama ng papel sa kamay ni Liza ay tila may dalang kuryente na nanunuot sa kanyang mga kalamnan. Pinanood kita, Liza. Mula noong unang araw na pumasok ka sa pamilyang yon, hanggang sa araw na pinalayas ka nila sa ulan. Nakita ko ang bawat sakripisyo mo. Nakita ko kung paano mo itinaguyod ang kumpanyang yon habang ang anak ko ay abala sa paglustay ng perang pinaghirapan mo. At nakita ko rin kung paano ka traidorin ni Monique sa utos ni Aurora. Anong ibig ninyong sabihin? Ang kaba sa dibdib ni Liza ay lalong tumindi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng isang paparating na unos. Si Monique ay hindi lamang isang babaeng sumulpot na lang. Ang boses ni Mateo ay naging kasing lamig ng yelo. Siya ay bata ni Aurora. Pinili siya ng aking asawa para sirain ang pagsasama ninyo dahil masyado ka nang nagiging matalino at makapangyarihan sa kumpanya. Gusto ni Aurora ng isang manugang na madaling manipulahin, isang babaeng mukhang pera na susunod sa bawat kumpas ng kanyang kamay. Ngunit nagkamali siya dahil si Monique ay may sariling plano. Tila umiikot ang mundo ni Liza. Ang bawat alaala ng kabaitan ni Monique nung una silang magkakilala ay tila naging mga matatalim na tinik na sumusugat sa kanyang isipan. Ang lahat ay isang malaking laro at siya ang tanging manlalaro na hindi alam ang mga patakaran. Binili ko ang kumpanya, Liza, hindi dahil gusto ko itong makuha muli, kundi dahil ayaw kong mapunta ito sa mga kamay ng mga magnanakaw. Pagpapatuloy ni Mateo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liza. Isang tingin na puno ng pagkilala at respeto. Ang Valderrama Logistics ay nakatayo dahil sa pawis mo. Kaya narito ako para ibalik ang nararapat para sa iyo. Ikaw ang gagawin kong chairman ng board. Ikaw ang magpapatakbo ng lahat. Naramdaman ni Liza ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang gutom, ang pagod sa kusina ni Tita Elena, ang pangungutya ng mga tao. Lahat iyon ay tila biglang nagkaroon ng katuturan. Ngunit sa likod ng tagumpay na inaalok sa kanya, isang anino ng pag-aalinlangan ang nananatili. Bakit niyo ito ginagawa para sa akin? Ang tanong ni Liza. Dahil ikaw lang ang tanging Valderrama na may dangal, kahit hindi mo nadala ang pangalang iyon. Sagot ni Mateo. At dahil gusto kong makita ang mukha ni Aurora at Alan kapag nalaman nilang ang babaeng itinapon nila sa basura ang siya na ngayong may-ari ng kanilang buhay. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakatayo si Alan sa harap ng gate ng kanyang sariling bahay. Ngunit ang susi na hawak niya ay hindi na bumubukas sa lock. Ang bawat pagpihit niya ay sinusundan ng isang malamig na katahimikan. Mula sa loob, narinig niya ang mahinang halakhak ni Monique at ang tunog ng paglipat ng mga kasangkapan. Monique, buksan mo ang pinto! Ang sigaw ni Alan, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at galit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit
At ang bawat paghampas niya sa gate ay lumilikha ng isang garalgal na tunog na tila humihingi ng awa. Isang maliit na bintana sa itaas ang bumukas at sumilip ang mukha ni Monique. Wala na ang maskara ng pag-ibig. Tanging pagkasuklam na lamang ang naroon. Umalis ka na, Alan. Sabi ng abogado ko, may restraining order na laban sa'yo. Ang bahay na ito ay akin na. At ang kumpanya mo? Well, let's just say na may bago na itong amo. At siguradong masisiyahan ka kapag nalaman mo kung sino siya. Isang itim na sobre ang inihagis ni Monique mula sa bintana. Ang pagbagsak nito sa basang semento ay tila ang huling hatol para kay Alan. Dahan-dahan itong pinulot ni Alan at nang mabasa ang nilalaman, ang kanyang buong mundo ay tuluyang nagdilim. Sino ang bagong may-ari na tinutukoy ni Monique? At paano haharapin ni Alan ang katotohanan na ang kanyang sariling ina ang arkitekto ng kanyang pagkawasak? Sa parking lot, nakatayo pa rin si Liza sa tapat ni Mateo. Isang mahalagang desisyon ang kailangan niyang gawin. Tatanggapin ba niya ang kapangyarihan para maghiganti? O gagamitin niya ito para tuluyang lumaya? Hija, ang huling hirit ni Mateo. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng kaharian ni Aurora? Wala akong anak na pulubi, Alan. Kung hindi mo kayang protektahan ang kumpanyang ibinigay ko sa'yo, huwag kang lalapit sa akin para humingi ng limos. Ang boses ni Doña Aurora ay parang isang hagupit ng latigo sa gitna ng malamig na gabi. Nakatayo si Alan sa labas ng mansyon ng kanyang ina. Basa ng ulan at nangangatog ang buong katawan. Ang gate na dati ay laging bukas para sa kanya ay nananatiling sarado. Ang mga rehas na bakal ay tila mga bantay na walang pakiramdam sa kanyang paghihirap. Sa loob ng mansyon, nakikita niya ang mainit na liwanag ng mga chandelier. Ang liwanag na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngunit ngayon ay tila nangungutya sa kanyang kadiliman. Hindi makapaniwala si Alan. Ang kanyang sariling ina, ang arkitekto ng kanyang bawat desisyon, ang siyang huling tumalikod sa kanya. Ang itim na sobre na hawak niya ay nababasa na ng ulan. Ang tinta ay kumakalat na parang dugo sa kanyang mga palad. Sa loob niyon ay ang ebidensya ng lahat ng panloloko ni Monique. Ang mga peking dokumento na ginamit nito para ubusin ang kanyang ari-arian sa ilalim ng ilong ni Aurora. Mama, buksan niyo ang pinto. Niloko tayo ni Monique. Wala na ang lahat. Ang sigaw ni Alan, ang kanyang boses ay naging paos at gumaralgal dahil sa lamig at desperasyon. Ang bawat paghampas niya sa bakal na gate ay lumilikha ng isang malungkot at tila nagmamakaawang tunog. Ngunit ang tanging sagot ay ang pagpatay ng mga ilaw sa loob ng bahay. Naramdaman ni Alan ang biglang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang kanyang mga binti ay tila naging parang kawayan na anumang oras ay mababali. Napaupo siya sa basang semento. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang leeg patungo sa kanyang dibdib. Ngunit ang lamig sa labas ay walang-wala kumpara sa yelo na namumuo sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pagkagapi, naalala niya si Liza. Naalala niya ang bawat gabing darating siya mula sa trabaho at sasalubungin siya nito ng mainit na tsa at isang matamis na ngiti. Gaano man ito kapagod mula sa paglipad. Naalala niya kung paano siya ipinagtatanggol ni Liza sa harap ng kanyang ina noong nagsisimula pa lamang sila. Isang matinding pagsisisi ang humukay sa kanyang kaluluwa. Ang bawat sampal na tinanggap ni Liza, ang bawat pagpapaalis sa kanya sa ulan. Lahat iyon ay tila bumalik kay Alan ng makasampung beses ang tindi. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabagal. Bawat pintig ay tila isang paghatol sa kanyang kawalang hiyaan. Samantala, sa isang tahimik na restaurant sa labas ng lungsod, nakaupo si Liza sa tapat ni Mateo. Ang liwanag ng kandila sa kanilang lamesa ay nagbibigay ng isang malambot na ningning sa mukha ni Liza. Hawak niya ang isang ballpen. Ang dulo nito ay nakatapat sa dokumentong magtatalaga sa kanya bilang bagong chairman ng Valderrama Logistics. Hiha, ang pagpirma sa papel na ito
ay hindi lamang tungkol sa pera o kapangyarihan. Ang mahinahong boses ni Mateo ang bumasag sa katahimikan. Ito ay tungkol sa pagbawi sa iyong boses. Ito ang pagkakataon mong patunayan na ang pusong marunong magmahal ay siya ring pusong pinakamalakas kapag kailangan ng lumaban. Huminga ng malalim si Liza. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa papel. Naalala niya ang kanyang mga kalyo mula sa pagtatrabaho sa gali ng eroplano at ang mga sugat sa kanyang kamay mula sa pagluluto sa kusina ni Tita Elena. Ang bawat sakit ay naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Tinatanggap ko po ang alok ninyo, Papa Mateo. Ang boses ni Liza ay matatag, wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Ngunit gagawin ko ito sa sarili kong paraan. Hindi ko gagamitin ang kumpanya para sa paghihiganti. Gagamitin ko ito para itama ang lahat ng mali. Nang ilapat ni Liza ang kanyang pirma sa dokumento, tila isang mabigat na tanikala ang nakalas sa kanyang leeg. Ang pagkaliskis ng ballpen sa papel ay ang tunog ng kanyang muling pagsilang. Pagkalipas ng ilang oras, habang pabalik na si Liza sa bahay ni Tita Elena, dumaan ang kanyang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada malapit sa lumang subdivision. Sa gilid ng isang hintayan ng bus, nakita niya ang isang figura ng lalaki na nakahandusay sa basang semento. Ang lalaki ay nanginginig, yakap ang kanyang sariling mga binti, at ang mga damit ay basang-basa. Ipinahinto ni Liza ang sasakyan. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang tunog ng kanyang takong sa basang kalsada ay tila isang babala sa gabi. Nang malapitan niya ang lalaki, nanlamig ang kanyang buong pagkatao. Si Alan, ang dating makapangyarihang asawa niya, ay ngayon ay mukhang isang batang naligaw. Marumi, maputla, at halos hindi na makahinga ng maayos dahil sa taas ng lagnat. Sa kanyang tabi ay ang basang-basang itim na sobre at ang piraso ng kanilang lumang litrato na punit-punit. Nakatayo si Liza sa harap niya. Ang bawat instinct sa kanyang katawan ay nagsasabing talikuran ang lalaking sumira sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang nanghihinang anyo ni Alan, isang mahalagang tanong ang lumitaw sa kanyang isipan. Ano ang gagawin ng isang babaeng naghahanap ng pagpapatawad sa harap ng taong naging dahilan ng kanyang pinakamalaking sugat? At sapat na ba ang pagbagsak ni Alan para mapawi ang pait ng nakaraan? Tumingin si Liza sa madilim na langit at pagkatapos ay muli kay Alan. Isang desisyon ang gagawin niya sa gitna ng ulan na magbabago sa takbo ng kanilang tadhana habang buhay. Nakakaawa ka, Alan. Sino ang mag-aakalang ang lalaking nagpabagsak sa akin sa lupa ay siya ring lalaking hihingi ng tulong sa gitna ng lansangan? Ang boses ni Liza ay halos hindi marinig sa ilalim ng ingay ng malakas na buhos ng ulan. Ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng 1,000 alaala. Nakatayo siya sa tapat ni Alan, ang kanyang mamahaling trench coat ay dahan-dahang nababasa, ngunit hindi siya kumilos. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang dating matikas na negosyante na ngayon ay tila isang gusot na basahan na itinapon sa gilid ng kalsada. Ang bawat paghinga ni Alan ay garalgal, isang tunog ng nahihirapang baga na tila nakikipagbuno sa kamatayan. Naramdaman ni Liza ang isang matinding labanan sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang isip ay sumisigaw ng hustisya. Ang bawat sampal, ang bawat pangungutya ni Monique, at ang gabi na pinalaya siya nang walang kahit na ano. Ngunit ang kanyang puso, ang pusong tinuruan ng kanyang ina na maging mapagkalinga, ay nakakaramdam ng isang masakit na kurot. Hindi ito pag-ibig, ito ay isang uri ng pait na awa. Dahan-dahang lumuhod si Liza sa basang semento. Inabot niya ang noo ni Alan at agad siyang napaatras. Nang maramdaman ang nakakapapasong init ng lagnat nito, ang balat ni Alan ay tila nagniningas, habang ang kanyang mga labi ay puting-puti at nanunuyo sa gitna ng ulan. "Driver, tulungan mo ako. Isakay natin siya sa sasakyan," ang utos ni Liza sa kanyang tauhan. Ang bawat salita ay puno ng determinasyon, hindi dahil sa nais niyang
makipagbalikan, kundi dahil hindi niya kayang hayaang mamatay ang isang tao sa harap niya nang wala siyang ginagawa. Dinala nila si Alan sa isang pribadong klinika na pagmamay-ari ng isang kaibigan ni Mateo. Habang hinihintay ni Liza ang resulta ng pagsusuri ng doktor, nakaupo siya sa labas ng emergency room. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na liwanag ng mga fluorescent lights ay nagpapaalala sa kanya ng kawalan ng katiyakan ng buhay. Pagkalipas ng ilang oras, dinalaw ni Liza ang isa pang taong naging bahagi ng kanyang pagdurusa, si Doña Aurora. Ang mansyon ng mga Valderrama ay tila isang haunted house ngayon. Wala na ang mga gwardiya, wala na ang mga katulong. Tanging ang tunog ng hangin na humahampas sa mga saradong bintana ang maririnig. Nang pumasok si Liza, nakita niya si Aurora na nakaupo sa dilim sa gitna ng sala. Ang matanda ay tila lumiit. Ang kanyang mga mata ay walang ningning at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa isang basong tubig. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang pagmamataas. Liza, ang boses ni Aurora ay mahina, isang tunog ng pagkatalo. Nakuha na ni Monique ang lahat, ang mga titulo, ang mga bank accounts. Pinalayas niya rin ako. Ngunit wala akong mapuntahan dahil lahat ng aking mga kaibigan ay tinalikuran na ako nang malamang wala na kaming pera. Tumingin si Liza sa kanyang biyenan. Walang galit na lumabas sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na lungkot para sa isang taong naging biktima ng kanyang sariling kasakiman. Dinala ko si Alan sa ospital, Mama Aurora. Ang mahinahong sabi ni Liza, masyadong mataas ang lagnat niya. At ang inyong mga gamot? Narito ang sapat na supply para sa isang buwan. Pinagawa ko na rin ang inyong kuryente. Bakit, Liza? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin sa'yo? Ang tanong ni Aurora. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang hiya o matinding kahihiyan ay mababaka sa bawat galaw ng matanda. Dahil kung gagawin ko sa inyo ang ginawa niyo sa akin, wala na kaming pagkakaiba. Sagot ni Liza. Gusto ko lang malaman niyo na ang babaeng itinuring ninyong walang silbi ang siyang huling tumayo para sa pamilyang ito. Bumalik si Liza sa klinika kung saan nagising na si Alan. Nang imulat ni Alan ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay si Liza na nakatayo sa dulo ng kanyang kama. Akala niya ay nananaginip siya. Isang magandang panaginip sa gitna ng kanyang impyerno. Liza, patawarin mo ako. Ang bawat salita ni Alan ay may kasamang hininga ng sakit. Wala na akong mukhang maihaharap sa iyo. Nawala ang lahat. Ang kumpanya, ang bahay, ang lahat ng pinaghirapan mo, winaldas ko para sa isang babaeng hindi naman ako minahal. Dahan-dahang lumapit si Liza. Hindi siya humawak kay Alan, nanatili siyang may distansya. Ang distansyang yon ang simbolo ng kanyang bagong hangganan. Alan, ang pera ay kikitain muli. Ang kumpanya ay nabawi na ni Papa Mateo. Ngunit ang tiwala ay parang isang basag na kristal. Maaari mong pulutin ang mga piraso, ngunit hinding-hindi na ito muling magiging kasing linis ng dati. Liza, please, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ang pagsusumamo ni Alan habang pilit na inaabot ang kamay ni Liza. Kahit alila mo na lang ako, kahit tagadala lang ng bag mo, huwag mo lang akong hayaang mawala sa buhay mo. Ngayon ko lang nalaman na ikaw lang ang tanging langit ko at ang lahat ng ito ay isang malaking turbulence na ako mismo ang gumawa. Nakatitig si Liza kay Alan. Ang bawat hikbi ng lalaki ay tila isang pagbabayad sa bawat gabing umiyak siya ng mag-isa. Ngunit sapat na ba ang pagsisisi para burahin ang lahat ng sugat? Isang mahalagang katanungan ang naiwan sa hangin. Magagawa bang buuin muli ng pagpapatawad ang isang pamilyang winasak ng pagtataksil? O ang pagkakataong ito ay para lamang sa ganap na paglaya ni Liza? Hindi ko tinutulungan ng lalaking sumira sa akin, Alan. Tinutulungan ko ang sarili ko na huwag maging kasing sama mo. Ang boses ni Liza ay marahan, halos sumasabay sa bulong ng hangin sa hardin ng ospital.
Gabi na, at ang tanging liwanag ay mula sa malamlam na mga poste ng ilaw at ang pilak na sinag ng buwan na tumatama sa puting gown ni Alan. Nakaupo si Alan sa isang wheelchair. Ang kanyang katawan ay tila mas maliit at mas marupok kaysa dati. Ang amoy ng damo at ang malamig na simoy ng gabi ay nagbibigay ng pansamantalang kapayapaan, ngunit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay tila isang kable na anumang oras ay maaaring maputol. Huminga ng malalim si Alan. Ang bawat pag-angat ng kanyang balikat ay may kasamang tunog ng pagsisisi. Liza, alam ko na wala na akong karapatang humingi ng kahit ano. Pero sa bawat gabi na nakahiga ako sa basang kalsada, iisa lang ang naiisip ko. Paano ko nagawang ipagpalit ang isang brilyante sa isang pirasong bubog? Tumingin si Liza sa malayo, sa mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing bumagsak sa lupa. Iyon ang pagkakamali mo, Alan. Hindi ako brilyante na kailangan mong itago o ipagmalaki. Ako ay isang tao, isang asawa na nagpakapagod dahil akala ko ay iisa ang pangarap nating dalawa. Pero sa bawat flight ko, sa bawat sakripisyo ko para sa kumpanya, tila lalo lang tayong nagkakalayo. Dahil natatakot ako, Liza. Ang pag-amin ni Alan ay halos isang bulong na lamang. Ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng katotohanan. Natatakot ako na balang araw, ma-realize mo na hindi mo ako kailangan. You were so successful, so strong, habang ako, pakiramdam ko ay anino mo lang. Monique gave me the validation I craved. She made me feel like a king, kahit na alam ko sa loob-loob ko na isa lang siyang ilusyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liza. Ang tunay na hari ay hindi nangangailangan ng palakpak ng isang impostor para malaman ang kanyang halaga, Alan. Ang tunay na lakas ay nasa katapatan, hindi sa pagtataksil. Dahan-dahang kinuha ni Alan ang kamay ni Liza. Sa pagkakataong ito, hindi binawi ni Liza ang kanyang kamay, ngunit wala ring init na nagmula sa kanyang mga palad. Tiningnan ni Alan ang mga daliri ni Liza, may mga bakas ng paso mula sa kusina at mga kalyo mula sa 10 taong serbisyo. Napagtanto niya na ang bawat sugat na yon ay isang marka ng pagmamahal na kanyang binaliwala. Magsisimula ako ulit, Liza. Kahit sa pinakamababang posisyon sa kumpanya. Kahit taga-deliver lang ng parcels, gusto kong patunayan sa iyo at kay Papa Mateo na kaya kong magbago. Hindi para makuha ka ulit, kundi para maging karapat-dapat na tumayo sa harap mo nang walang hiya. Ang boses ni Alan ay puno ng determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang apoy na matagal nang nawala. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na biyahe, Alan. Sagot ni Liza. Maaring tumagal ito ng maraming taon. Maaring hindi na tayo mabalik sa dati. Pero ang mahalaga, hindi na tayo nakakulong sa galit. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Isang katahimikan na hindi na nakakasakal, kundi puno ng pagtanggap. Ngunit ang kapayapaang yon ay agad na nabasag nang makita ni Liza ang isang pamilyar na itim na sasakyan na pumarada sa labas ng gate ng ospital. Mula sa sasakyan ay bumaba si Monique, ngunit wala na ang kanyang marangyang kasuotan. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takak. Tumatakbo siya patungo sa kinaroroonan ni Liza at Alan, habang sa likuran niya ay may 2 lalaking tila sumusunod sa kanya. Alan! Liza! Tulungan niyo ako! Ang sigaw ni Monique. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng isang hayop na nasusukol. Hinahabol nila ako. Pinagbintangan nila ako sa mga utang ni Alan na hindi ko naman alam. Please, ayaw kong makulong. Napatayo si Liza. Ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Ang nakaraan na akala niya ay tapos na, ay muling humabol sa kanila sa paraang hindi niya inaasahan. Sino ang mga lalaking humahabol kay Monique?
At handa ba sina Liza at Alan na harapin ang huling unos na idudulot ng babaeng sumira sa kanilang buhay o hahayaan na nila itong lamunin ng sarili nitong karma? Sa gitna ng kaguluhan, isang mahalagang desisyon ang kailangang gawin ni Liza. Ang kanyang pagpapatawad ba kay Alan ay sapat na para iligtas din ang babaeng naging kaaway niya? Ang bawat butil ng luha na itinanim mo sa puso ng iba ay babalik sa iyo bilang isang baha na lulunod sa sarili mong dangal. Ang boses ni Liza ay matatag. Walang bahid ng takot habang nakatayo siya sa harap ni Monique na ngayon ay nakaluhod sa semento ng parking lot. Ang ingay ng paligid, ang ugong ng mga sasakyan sa malayo at ang mahinang haging ng hangin ay tila nawala. Naiwan ang nakabibinging katahimikan sa pagitan ng dalawang babaeng dati ay magkaibigan. Ngunit ngayon ay pinaglalayo ng isang malalim na bangin ng pagtataksil. Sa likuran ni Monique, ang dalawang lalaking naka-jacket ay nananatiling nakatayo. Ang kanilang mga mukha ay balot ng dilim at ang kanilang mga mata ay tila mga agila na naghihintay ng kanilang biktima. Ang bawat galaw nila ay may dalang banta, isang paalala na ang mundong pinasok ni Monique sa kanyang paghahangad ng mabilis na yaman ay hindi marunong magpatawad. Liza, please! Ikaw lang ang may pera. Ikaw na ang chairman, di ba? Ang boses ni Monique ay gumaralgal, isang matinis na tunog ng desperasyon na humahalo sa bawat hikbi. Ang kanyang mga daliri, na dati ay laging maayos ang manicure, ay ngayon ay marumi at nanginginig habang nakakapit sa trench coat ni Liza. Ang mga utang ni Alan, akala ko makukuha ko ang lahat, pero niloko rin nila ako. Pinapirma nila ako sa mga dokumentong hindi ko naintindihan. Ngayon, ako ang hinahabol nila. Tumingin si Liza kay Monique nang diretso sa mga mata. Nakita niya ang takot, ngunit nakita rin niya ang bakas ng kawalang hiyaang hindi pa rin lubos na nawawala. Naalala ni Liza ang bawat gabi na kailangan niyang matulog sa upuan ng airport dahil wala na siyang bahay na mauuwian habang si Monique ay prenteng nakahiga sa kanyang kama. Tinulungan kita, Monique. Ang mahinahong sabi ni Liza. Bawat salita ay parang isang malamig na tubig na dumadaloy sa hangin. Binuo ko ang karir mo. Itinuring kitang kapatid. Pero anong isinukli mo? Ninakawan mo ako hindi lang ng asawa, kundi pati na ng dignidad ko. Ang utang na sinasabi mo, iyan ang presyo ng iyong kasakiman. Liza, tulungan natin siya. Ang mahinang boses ni Alan ay nagmula sa likuran. Pilit na tumayo si Alan mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay puno ng awa ngunit hinaluan ng matinding kahihiyan. Kahit paano, naging bahagi rin siya ng buhay ko. Hindi ko kayang makita siyang saktan ng mga taong yan. Humarap si Liza kay Alan. Ang kanyang tingin ay sapat na para patigilin ang anumang balak ng kanyang asawa. Hindi pera ang kailangan ni Monique, Alan. Ang kailangan niya ay harapin ang batas na sinubukan niyang paikutan. Sa gitna ng tensyon, ang nakasisilaw na asul at pulang ilaw ng mga patrol car ay dahan-dahang lumitaw mula sa kanto ng ospital. Ang tunog ng mga gulong na humihinto sa semento ay tila huling hatol para sa lahat. Mula sa isa sa mga sasakyan, bumaba si Mateo Valderrama kasama ang ilang mga pulis at si Attorney Mendoza. Ang lahat ng ebidensya ng iyong mga illegal transactions at ang pag-scam sa kumpanya ay hawak na namin, Monique. Ang boses ni Mateo ay puno ng awtoridad. Ang mga lalaking humahabol sa iyo, sila ay mga biktima rin ng mga peking investment na binuo mo gamit ang pangalan ng Valderrama Logistics. Namilog ang mga mata ni Monique sa takot. Sinubukan niyang tumayo para tumakbo, ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga pulis. Ang tunog ng metal na posas na nagsasara sa kanyang mga kamay ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Alan. Iyon ang tunog ng pagtatapos ng kanyang pagkakamali. Alan, Liza, huwag niyo akong pabayaan. Ang huling sigaw ni Monique habang dahan-dahan siyang isinasakay sa loob ng mobile. Ang kanyang tinig ay unti-unting humina
hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa gabi. Naiwan ang tatlo sa parking lot. Tumingin si Mateo kay Liza at marahang tinapik ang kanyang balikat. Tapos na ang bagyo, Hija. Ang mga anino ng nakaraan ay wala na. Panahon na para bumalik ka sa itaas. Tumingin si Liza kay Alan. Ang kanyang asawa ay nakayuko. Ang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang mga kamay. Walang saya sa puso ni Liza. Tanging isang malalim na ginhawa. Ang hustisya ay hindi laging matamis. Madalas ito ay may pait ng katotohanan. Pupunta muna ako sa probinsya, Liza. Ang mahinang sabi ni Alan nang hindi tumitingin sa kanya. Gusto kong magtrabaho sa farm ni Papa Mateo. Gusto kong doon magsimulang muli. Sa lupa, kung saan walang kompetisyon, walang kasinungalingan. At kung dumating ang araw na handa ka na, hahanapin kita. Pero hanggang sa araw na yon, sapat na sa akin na alam kong ligtas ka na. Dahan-dahang tumalikod si Alan. Itinutulak ang kanyang sariling wheelchair patungo sa sasakyan ni Mateo. Ang bawat paglayo niya ay parang pagpunit sa huling pahina ng isang madilim na kabanata. Nakatayo si Liza sa gitna ng parking lot, mag-isa sa ilalim ng nagniningning na buwan. Naramdaman niya ang isang mainit na hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Wala na ang ulan, wala na ang turbulence. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang kanyang puso ay naging kasing gaan ng isang ulap. Ngunit sa kanyang bulsa, muli siyang nakatanggap ng isang tawag. Isang tawag mula sa airline headquarters. Captain Marasigan is calling for you, Miss Valderrama. Your wings are ready. Are you coming back to the sky? Handa na nga ba si Liza na iwan ang lahat ng nasa lupa para muling lumipad? O mayroon pa ring isang bagay na nagpapanatili sa kanya rito? Ang paglipad ay hindi lamang tungkol sa pag-iwan sa lupa, kundi sa paghahanap ng lakas na bumalik dito ng mas matatag kaysa noong ikaw ay umalis. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa malawak na bukiran ng mga puno ng mangga at kape sa Batangas. Ang bawat dahon na basa pa ng hamog ay kumikinang sa ilalim ng ginto at kahel na langit. Isang tanawing puno ng kapayapaan na tila isang buhay na painting. Nakatayo si Liza sa beranda ng lumang bahay na bato ni Papa Mateo. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape. Wala na ang kanyang uniforme, pinalitan ng isang simpleng puting bestido na sumasabay sa ihip ng preskong hangin. Isang taon na ang lumipas. Isang taon ng pananahimik, ng pagtatanim, at ng pagbubuo ng mga pira-pirasong bahagi ng kanyang sarili. Ang Valderrama Logistics ay matatag na sa ilalim ng kanyang pamumuno, ngunit pinili ni Liza na magpatakbo mula sa malayo, binibigyang halaga ang bawat sandali ng katahimikan na dati ay ipinagkakait niya sa kanyang sarili. Mula sa malayo, nakita niya ang isang figura ng lalaki na naglalakad mula sa dulo ng bukid. Si Alan. Hindi na ito ang lalaking naka-Amerikana na laging abala sa kanyang cellphone. Ngayon, si Alan ay may mas maitim na balat dahil sa araw, may mas matitigas na kalamnan mula sa pagtatrabaho sa lupa at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng kayabangan. Tanging isang malalim na pagpapakumbaba na lamang ang natira. Dahan-dahang lumapit si Alan sa beranda. Ang tunog ng kanyang mga bota sa tuyong lupa ay tila isang matatag na ritmo ng katapatan. Nang makarating siya sa tapat ni Liza, huminto siya at dahan-dahang inabot ang isang maliit na kumpol ng mga ligaw na bulaklak na pinitas niya mula sa gilid ng daan. Good morning, Liza. Ang boses ni Alan ay malalim at kalmado. May kasamang isang tunay na ngiti na umaabot sa kanyang mga mata. Tapos na ang pag-aani sa kabilang section. Sabi ni Papa Mateo, handa na raw ang lahat para sa hapunan mamaya. Kinuha ni Liza ang mga bulaklak. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagtagpo. Sa pagkakataong ito, hindi na nanlamig si Liza. Ang init ng balat ni Alan ay naghatid ng isang pamilyar na kalinga, ngunit may kalakip na bagong respeto. Salamat, Alan.
Kamusta ang pag-aayos ng mga dokumento para sa relocation natin? Everything is set, hon. Sagot ni Alan. Ang tawag na yon ay hindi na tunog ng isang obligasyon, kundi isang pangako. Handa na ang lahat sa Singapore, ang bagong branch ng kumpanya at ang base mo para sa iyong bagong tungkulin bilang chief purser, malayo sa lahat ng mapapait na alaala rito. Sa loob ng bahay, isang maliit at simpleng seremonya ang naganap noong hapon na yon. Naroon si Papa Mateo, si Tita Elena, at maging si Doña Aurora na nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang mukha ay payapa na at puno ng pagsisisi. Walang magarbong dekorasyon, walang maraming tao. Tanging ang dalawang pusong nagkasakitan, nagkahiwalay, at ngayon ay muling nagtatagpo sa gitna ng katotohanan. Hindi ko ipinapangako na magiging perpekto ang lahat, Alan. Ang sabi ni Liza habang nakatitig sila sa isa't isa sa harap ng maliit na altar. Pero ipinapangako ko na sa susunod na turbulence, hindi na ako bibitiw at hindi na rin ako lalipad ng mag-isa. At ipinapangako ko, sagot ni Alan, ang kanyang boses ay nanginig sa emosyon, na ang bawat lupang tatapakan mo ay gagawin kong matatag. Hinding-hindi na muling mauulit ang nakaraan. Ikaw ang aking langit, Liza. At sa pagkakataong ito, ako ang magiging pakpak mo. Ang pagpapalitan nila ng mga simpleng gintong singsing ay sinundan ng isang mahaba at matamis na yakap. Isang yakap na nagpawi sa lahat ng lamig ng ulan at pait ng pagtataksil. Sa bawat pintig ng kanilang mga puso, nararamdaman nila ang paghilom ng mga sugat na dati ay akala nila ay habambuhay na mananatili. Kinabukasan, habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nakatayo ang dalawa sa harap ng kanilang mga maleta sa pintuan ng mansyon. Isang itim na sasakyan ang naghihintay para dalhin sila sa airport. Tumingin si Liza sa huling pagkakataon sa bukid na naging saksi sa kanyang muling pagsilang. Ready ka na ba, Liza? Ang tanong ni Alan habang hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Ready na ako, Alan. Sa pagkakataong ito, hindi lang tayo lilipad. Sabay tayong maglalakbay sa kahit anong direksyon ng tadhana. Sagot ni Liza ng may buong tiwala. Ngunit habang papasok sila sa sasakyan, ang cellphone ni Liza ay naglabas ng isang huling notification. Isang tawag mula sa isang unknown number mula sa bilangguan. Isang tawag na nagpapahiwatig na ang anino ni Monique ay maaaring hindi pa tuluyang naglalaho. Tiningnan ni Liza ang screen pagkatapos ay tumingin kay Alan. Sa isang mabilis na galaw, pinatay niya ang telepono at inilagay ito sa kanyang bag. Ang nakaraan ay wala ng puwang sa kanyang bagong simula. Ang pintuan ng sasakyan ay sumara ng may kasiguraduhan at ang tunog ng makina na nagsisimulang umandar ay ang huling tunog ng kanilang buhay sa Pilipinas. Patungo sila sa Singapore, sa isang bagong langit at sa isang bagong pagkakataon. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay, ang katanungan ay nananatili. Sapat na ba ang distansya at pagpapatawad para tuluyang mabura ang banta ng nakaraan? O ang bagong simula na ito ay isa lamang panibagong paghahanda para sa isang mas matinding unos? Ang bawat ulap na aking nadadaanan sa bintana ng eroplano ay parang mga pahina ng isang lumang aklat, puno ng kulog, kidlat, at malalakas na turbulence. Ngunit sa huli ay laging nagtatapos sa isang maliwanag at payapang pagsikat ng araw. Nakatayo ako sa loob ng gali, suot ang aking bagong uniforme bilang chief purser ng isang international airline sa Singapore. Ang bawat kilos ko ay may kasamang katiyakan. Ang bawat ngiti ko sa mga pasahero ay hindi na isang maskara, kundi isang tunay na refleksyon ng pusong nahanap na ang kanyang tahanan. Isang taon na ang lumipas mula nang lisanin namin ang Pilipinas. Ang bawat araw dito sa dayuhang lupa ay naging isang proseso ng muling pagkilala sa isa't isa. Hindi naging madali ang lahat. May mga gabi pa ring bumabalik ang mga anino ng nakaraan, ang amoy ng ibang pabango, at ang sakit ng mga salitang binitawan ni Alan noon. Ngunit sa bawat pagkakataong yon, naroon si Alan.
hindi para magmakaawa, kundi para patunayan sa pamamagitan ng gawa na ang lalaking sumira sa akin ay matagal na niyang ibinaon sa lupa ng Batangas. Sa paglapag ng eroplano sa Changi Airport, naglakad ako sa mahabang pasilyo ng terminal nang may taas noong dangal. Nakita ko ang isang pamilyar na figura na naghihintay sa akin sa labas ng arrival gate. Si Alan, bit-bit ang isang simpleng lunchbox na siya mismo ang nagluto. Ang paborito kong adobo na may kaunting tamis, katulad ng paraan ng pagluluto ni Tita Elena. Nang magtagpo ang aming mga mata, naramdaman ko ang isang malalim na kapayapaan. "Welcome home, Liza," ang mahinang sabi ni Alan habang kinukuha ang aking gamit. Ang kanyang kamay ay humawak sa akin at sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang init ng isang katapatan na hindi na kailanman mabubura ng anumang bagyo. Napagtanto ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na ang lahat ay babalik sa eksaktong paraan noong dati. Ang aming pag-ibig ay parang isang kintsugi, isang basag na florera na binuo muli gamit ang ginto. Mas nakikita ang mga bitak, mas halata ang mga sugat, ngunit dahil doon, mas naging mahalaga at mas naging matatag ang aming pagsasama. Nahanap ko na ba ang kapayapaan? Oo, hindi dahil nakalimutan ko ang lahat, kundi dahil pinili kong huwag nang maging bilanggo ng aking galit. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang manatiling matatag sa gitna nito. Para sa mga kababaihang nakikinig sa aking kwento, nawa ay baunin ninyo ang aral na ito. Ang inyong halaga ay hindi sinusukat sa kung gaano kayo katagal kayang magtiis sa ilalim ng ulan, kundi sa kung paano ninyo pipiliing buuin ang inyong sariling bahaghari matapos ang unos. Ang pagmamahal sa sarili ang unang hakbang para makapagmahal ka ng tama sa iba. Huwag matakot bumaba sa lupa dahil minsan kailangan mong madapa para matutunang lumipad ng mas mataas. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa asul na langit sa labas ng airport. Ang turbulence ng nakaraan ay natapos na sa piling ni Alan at sa gabay ni Papa Mateo. Handa na akong harapin ang anumang destinasyon na itinakda ng tadhana. Dahil sa pagitan ng lupa at langit, ang tanging mahalaga ay ang paglalakbay nating dalawa, magkasama, tapat at malaya.